Opo. Ba't hindi nyo pinatawag lahat naging chief of police nung kanyang panahon? Oo, Ayan, sila nagpatupad ng Sapagkat sila ang nagpatupad, sila yung nasa battlefront. Sino-sino yung naging chief of police nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Oho. Bakit hindi nyo sila tinawag dito? Sapagkat silang unang-unang makapagpapaliwanag kung paano isinagawa. Oo. Oho. Eh, yun Di po, ba? yun po ang punto nung... Hindi, bakit hindi ngayon hindi maiisip ng tao ngayon yan? Oho. Bakit hindi nyo tinawag ang Solicitor General nung panahon ni Pangulong Duterte? Ayan, oho. Sino ba ang abogado ng gobyerno? That time, opo. Hindi, kung sino man ang solicitor, palagay ko si Minardo Guevara, Opo, si Minardo Atty. Guevara. Oho. Bakit hindi po nyo imbitahan na ngayon siya pa rin ang Solicitor General sapagkat ang abogado po ng gobyerno ay ang Solicitor General. Dati siyang DOJ Secretary, ngayon naging Solgen. Tama po kayo. Oo. Sa panahon niya, Sino hindi, yung nagkasakit? Ano? dapat tinawag din yung DOJ Secretary nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Vitaliano Aguirre. Kung sino man lahat ang naging DOJ at naging Solicitor General, sapagkat sila man ay makapagpapaliwanag tungkol sa mga tinatanong ninyo. Oho. Bakit po ang tinawag ninyo ay yung lahat ng may kinalaman sa droga? Oho. Na lahat yan ay galit sa Pangulong Duterte. Kampanya laban sa droga, the war on drugs. Opo. Ba't hindi nyo pinatawag lahat naging chief of police nung kanyang panahon? Oo, Ayan, sila oo. nagpatupad ng Sapagkat sila ang nagpatupad, sila yung nasa battlefront. Sino-sino yung naging chief of police nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Oho. Bakit hindi nyo sila tinawag dito? Sapagkat silang unang-unang makapagpapaliwanag kung paano isinagawa. Oo. Oho. Eh, yun Di po, ba? yun po ang punto nung... Hindi, bakit hindi ngayon hindi maiisip ng tao ngayon yan? Oho. Bakit hindi nyo tinawag ang Solicitor General nung panahon ni Pangulong Duterte? Ayan, oho. Sino ba ang abogado ng gobyerno? That time, opo. Hindi, kung sino man ang solicitor, palagay ko si Minardo Guevara, Opo, si Atty. Minardo Guevara. Oho. Bakit hindi po nyo imbitahan na ngayon siya pa rin ang Solicitor General sapagkat ang abogado po ng gobyerno ay ang Solicitor General. Dati siyang DOJ Secretary, ngayon naging Solgen. Tama po kayo. Oo. Sa panahon niya, Sino hindi, yung dapat, nagkasakit? Ano? dapat tinawag din yung DOJ Secretary nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Vitaliano Aguirre. Kung sino man lahat ang naging DOJ at naging Solicitor General, sapagkat sila man ay makapagpapaliwanag tungkol sa mga tinatanong ninyo. Oho. Bakit po ang tinawag ninyo ay yung lahat ng may kinalaman sa droga? Oho. Na lahat yan ay galit sa Pangulong Duterte. Napansin niyo po ba? Kaya natin pinapaliwanag po ngayon. Lahat ng witness talagang may axe to grind laban kay Ngayon, Pangulong Duterte. lahat ng witness na yon na merong axe to grind, all their statements were taken at their face value. Wala man lang, teka muna, tatanungin ko muna yung kung tunay yung sinasabi niya. Wala. Kung ano yung sinabi nila, tinanggap lahat ng Quadcom at ito ngayon ang itinatanong sa Pangulong Duterte. Bakit nyo ginagawa yun? Oho. Hindi papayagan yan ng tunay na korte. Yan po ang naging linya, di ba, Nelson, ng ni Congresswoman Drixie Cardema. Ang naging punto ho ng Quadcom, sapagkat hindi naman kayo naghahain ng motion, ipatawag natin dito ngayon ka lang kasi dumalo dito, kaya hindi mo alam kung anong takbo ng naging pagdinig Hindi mag-motion ka anya ng mga taong ipatatawag natin para humarap din sa Quadcom na ito. Parang ganun po ang linyada ng mga sumagot, Kong. Kailangan mag-file ka ng Motion daw po na ipatawag din yung mga kakampi sa panig ng dating Pangulo Duterte, Kong. Ay, hindi ganun yun. Kasi ang iniimbestiga ninyo ay extrajudicial killings. Oho. Kasangkot na din doon yung pinatay ng NPA. Kasangkot na din doon yung pinatay ng Abu Sayyaf. Opo. Kasangkot na din dyan ang pinatay ng mga drug lords. Oho. Ang pinatay ng mga may kinalaman sa pagpapalaganap ng droga. Kasi kung EJK nga naman pinag-uusapan doon, EJK tama ka. lang. Opo. Bakit ako gagawa ng sarili kong resolusyon? Sakop na lahat dyan. Ang sinasabi lang natin, ang pinakikita lang nila, yung sa panig ng mga napatay ng mga pulis. Hindi man lang nila sinusuri dyan yung napatay naman ng mga pulis at napatay ng mga adik at kung sino-sino pa ng mga drug pushers na may kinalaman dyan. Oho. So hindi balanse. Nasaan ang katwiran? Oho. Kaya ang tawag ko dyan inquisition.
Hindi po ito... Hindi Quadcom Quackcom. Alam mo, ibig sabihin ng Quackcom? Dati po ginagamit Yung tunay na doktor, tinatawag doktor, di ba? Yung hindi tunay na doktor, na doktor ang tawag. Quack doctor po tawag ano yun. ito, the Quackcom. Yun ang talagang dyan, yun ang talagang tawag dyan. Isip-isipin mo, tatanggapin mo na lamang na totoo lahat ng witnesses against the former president? Tama ba yun? Hindi mo man lang sinuri kung totoo at walang gustong magsuri kung yung salita ni Las Cañas ay totoo, hindi. Kung totoo lahat ang salita at affidavit ni Las Cañas, bakit nung panahon ng dating senador na Justice Secretary pa siya at naging Human Rights Chairman, bakit ni isang kaso ay wala siyang naipay laban sa Pangulong Duterte? Yun na nga. Totoo. Akala ko ba totoo yun? Oh, tapos dumating pa yung isang senador. Ano naman ang role ng isang senador na yun? Provoke. Former senator. Hindi, anong katwiran ba't tinawag mo doon? Akala ko bang pinag-uusapan natin extrajudicial killing? Tama. Anong role niya doon? Actually, kung yun naman ang linya ng punto sana ni Attorney Delgra, nung tinatanong niya, kasi bakit ka lumutang ngayon yung Trillanes, na ang punto naman, well, kumitaan niya ng droga eh. Yun ay niyang kita sa droga na ikinukonect nila sa EJK. Hindi mo nga pwedeng i-connect yun nang wala kang matibay na katwiran. Unang-una, kung may documentary, documentary evidence ka, o kaya may testimonial evidence ka, ilatag mo. Pero kung sasabihin mo lang doon pagkatapos ikukonek mo ron, wala namang kaugnayan yun. Kasi kung ang nakita nila, bahid ng pagkakaugnay daw, bahid lang po kung hindi matibay na batayan, na yun daw pera o kaya naman kinita ng pamilya Duterte ay galing sa droga. Uobjekan ka ng abogado eh. Ako sa korte po. Objection talaga objection. yan. Opo. Impertinent, Your Honor. No basis. No connection. Irrelevant. Pagkagalitan ka pa ng judge eh. You are speculating. Establish. Sabi niya. Nasaan ka ngayon? Sasabihin lang ng abogado, Your Honor, it is a part of logic. Anything asserted without proof can be denied without proof. Patay ka. Ang problema ko, pinayago ng mga chairman yung statement. Paano yung mga chairman? Wala na mga abogado. Ito yung sinasabi ko sa iyo nung kauna-unahan pang pinag-uusapan natin ito eh. Sino yung magsasansala? Sino yung pipigil? Sino ang mag-a-assess ng quality ng evidence? Sino ngayon ang magsasabi na, hindi tama ang gagawin mo, hindi mo pwedeng itanong yan? Wala nga eh. Una, hindi siya korte. Sinabi na natin ito eh. Hindi korte. Tama po kayo. Hindi competent as a court. Pati yung chairman, walang abogado. So, sinong pipigil? Sinong magsasabi, hindi mo pwedeng itanong yan? Mali yan. Hindi mo pwedeng gamitin yung affidavit na yan. Bawal yan. O kahit sana hindi ka korte, kung nakakaintindi ka ng konti, kahit paano nagaguide mo yung kasama mo. Wala nga mag-guide eh. Yun nga po, kung walang pumigil, kaya ang lahat po ay pasang-ayon. Kumbaga, paayon lahat sa alon. Parang, sige, gawin lang natin yan. Iparinig lang natin yan para sa ating mga kabayan. Kasi, ine-expect nila ay... parang yung tsorya ng Binay, naalala niyo kung yung tsorya ng Vice President Binay, na sa sunod-sunod na pagdinig, nakita niyo naman, nailugso nila yung dating popularidad ng Vice President Jojo Binay. Baka maging epektibo rin dito sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman ganoon ang trajectory nila eh. Ang gusto nila ngayon, ang gusto nila ay managot ang dating Pangulo doon sa programa na kanyang ginawa. Samantalang nung gawin yon, presidente siya ng Pilipinas at hindi mo pwedeng kontrahin yun sapagkat siya lang ang pwedeng gumawa nun. Dahil sa kanyang palagay, kahit na Korte Suprema, hindi siya pwedeng pigilan. Sapagkat bilang presidente, siyang nakakaalam kung anong mabuti para sa kanyang bansa. Yun ay kanyang pananagutan sa ilalim ng saligang batas. Tungkulin niya yon. Maaari mo pa nga siyang idemanda kapag hindi niya ginawa yan eh. Sapagkat ang tungkulin niya, pangalagaan mo ang kapakanan ng iyong mamamayan. Ang sabi po ng isang mamabata sa taga Maynila, nung simula, kakampi niyo po ako, Pangulong Duterte. Ako po'y kapanalig ninyo at tumulong po ako sa inyo, pero hindi Sino ko... yan?
yung sabi niyo paatras lagi, kung paatras ito lagi. Baka si congressman atrasado. Ang hindi ko anya matanggap diyan, bakit napakarami ng batang namatay? Higit 30,000 ang nautas ang buhay na hindi natin may paliwanag. Yan po anya ang hindi ko matanggap. Hindi matanggap. Yung pinatay ng NPA, natatanggap niya? Yung mga dinukot, pinagpapatay, pinugutan ng ulo, kung ano, alam mo kung tumira ang Abu Sayyaf, talagang hindi manlulumo ka talaga. Morbid nga, sabi ko. Pugutan ng ulo dyan. Yun, natatanggap niya yun? Bakit hindi nyo extrajudicial killings lahat ito? Bakit selective ang inyong process? Oo. Bakit selective ang inyong pagdinig? Yung mga pinatay ng mga adik, ni-rape ng mga adik, yung pinagnakawan ng mga adik, mga napatay na pulis ng mga adik, sa panahon na sila hinuhuli, sapagkat hindi naman madali, nahulihin mo yan. Opo. Lalaban at lalaban yan. Lalong-lalo na yung mga pulis na kasangkot ng mga adik, ng mga puser, yung mga nadisgrasya nila, lahat ng mga kawalan na nangyari sa kanila, lahat ng damage na nangyari sa buhay nila, lahat ng kalungkutan na nangyari sa buhay nila, pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay, tinatanggap ni Congressman atrasado? Ha? Yun po ang itatanong ko sa kanya pag nagkita Kasi kami. ang gusto kong itanong mo sa kanya, bakit hindi nyo po inimbita ang Solicitor General nung panahon ni Pangulong Duterte? Sapagkat siya ang abogado. Siya ang abogado ng ating pamahalaan. Ba't hindi po nyo tinawag ang Secretary of Justice? Bakit hindi nyo po tinawag ang sino man yung mga chief of police ng panahon ni Pangulong Duterte? Sila po ang higit na nakakaalam ng pagpapatupad ng war on drugs. Kung gaano naging epektibo, gaano naging tahimik ang paligid natin. Hindi ba? Bakit selective? Ang kinuha nyo lahat ng mga tetestigo dito sa ating inquisitorial proceedings ng ating Quackcom ay mga biktima na maraming sama ang loob sa ating Pangulo sapagkat sa maraming paraan, maraming sila nasaktan sa war on drugs. Tama lang yun eh. Nako. Gusto natin ipakita sa ating mga kababayang nakikinig dyan. Talagang walang due process. Pasalamat nga sila, dumating pa yung Pangulo eh. Yun nga po, Kong. No? Pero Kong, siguro ang itatanong ng marami, ang Pangulo ay naging abogado, naging prosecutor, alam niya kung anong due process. Bakit siya pumayag na pumunta doon sa Quadcom? Para ilantad sa buong daigdig, yun ang palagay ko. Para ilantad na ang ginagawa sa kanya ay hindi makatarungan. Sapagkat doon pa lamang sa linya ng mga tinawag na resource persons, di umano, lahat sila ay merong axe to grind against the President. Wala silang kinuha na sino mang tao na nagsilbi sa kanyang administrasyon na maaring makapagpaliwanag sapagkat katulad ng Chief of Police, katulad ng Solicitor General, ng Secretary of Justice, mga heads ng kanyang departamento na tumulong sa kanya para i-justify ang war on drugs. Bakit hindi sila tinawag? Nasaan ngayon yung observance of due process? Nasaan ngayon ang pagtalakay ng bawat panig? Na yun dapat ang nakita ng mamamayan para maliwanagan nila. Hindi po pwedeng ang isang barya, isa lang ang side. Dalawang side. Both side ng isang talaga barya. dapat yan. Dapat ipakita mo yung both sides of the coin para maintindihan nila kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Sa puntong yan, Kong, ako sa tingin ko, sa dami ng viewers, mukhang nakita nga talaga nila, one-sided yung naganap na yan. Aminin mo ang nila liwanag naman eh. Aminin Mga mo na abogado hindi. pa yung ibang nagtatanong, isip-isipin mo, ibatay nila sa mga dokumento na kahit kailan ay hindi papayagan ng korte kung wala yung tao na tatanungin muna kung galing sa kanya talaga. Susumpa pa yung tao doon. At yung tao na yon ay haharap sa isang taga-usig, kung sa panig ng taga-usig, o sa panig ng depensa, para ngayon ay siya'y matanong din. At makita ngayon at marinig ng korte kung totoo lahat ang mga pinagsusulat niya doon. Kung wala yung mga ganong proseso, hindi mo pwedeng gamitin kahit anong dokumento. Ito ngayon ang ginamit nila. Itatanong sa Pangulo.
Isa po sa nagpainit ng tagpo doon, Kong, ay nung isingit ni dating Senador Sani Trillanes nung gumawa ng affidavit. Waiver ang dating Pangulong Duterte para payagang buksan ang kanyang bank account, the bank account daw ng kanilang pamilya, para talagang mapatunayan na kung talaga nga bang ang pera doon, yung unexplained wealth, itong mga aligasyong ito kung matagal na ito, 2016 pa sinabi po na niya ata to. ito. Pero ngayon parang pinipilit nilang buhayin, Kong. Yun po ang nangyari. Ano nga ang connection noon dito sa pinag-uusapan? Yun daw pong mga perang yun. So, kanina talakay na natin yun. Opo. Wala ngang connection, kaya o-objectan ka eh. Ayun, Pinag-uusapan natin dito, akala ko ba war on drugs ang pinag-uusapan natin? Ba't mo ipapasok na naman yung sinasabi mo, panahon pa ng kopong-kopong? Hindi ba ikaw ay nagsampa na rin ng kaso? Ang sinampa niya ng kaso, si Congressman Pulong, at saka yung bayaw ni Congressman Pulong. Yes, oo. Anong connection ngayon at mo inaharap dito sa dating Pangulo? Ibang usapin naman ang kinaharap niya rito. Pinagtatanong niyo sa dito sa mga war on drugs and other illegal activities. Ang problema lang, pag sinabi mo palang EJK lang sa panahon niya. EJK lang na Selective. nakaugnay doon sa programa niya laban sa droga. Pero pala yung EJK na isinakatuparan ng iba't ibang mga armed groups na pribado, hindi pala kasali. Ang totoo nun, yung mga nagtatanong dun makiling sa mga NPA, yung mga iba Ay, totoo. Minsan hindi nila, dapat sana, tanungin niyo rin po yung aming mga kadres. Yung pong mga nagre-recruit sa aming mga kasamahan sa bundok, tanungin po ninyo kung tama po yung pagkakapatay po ng mga pinagpapatay nila. Imbitan niyo rin po yung mga kadres namin. Wala man lang nagsabi sa kanila na imbitahan din yung kanilang mga kasamahan. May nagbanggit nga yan, Kong, yung parliamentary inquiry, ngayon nga, yung Cardema, tinanggal nga pala daw talaga. Tinanggal na? So, ayan. Pangalawa, Kong, last, yaman din lamang, meron tayong 15,000 live viewers. Yung bang mga pangyayaring ito doon sa Kamara, kasi inamin na po ng Senador Sani Trillanes na siya pala ay ang tawag yung ginagawa termino, kuntsabahan sa ICC para talagang ang target ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ngayon umamin na sila, kaya nila ginagawa yung Quackcom na yan, ang direksyon talaga para papasukin ng ICC sa ating bansa. At ang dating senador na yan, kung totoo ang sinasabi nyo, siya palang nakikipagkutsabahan pa sa ICC. Yes. Nakakita Inamin ka ng isang Pilipino na ano na tawag sa Biblia? Yung anong si Judas ipinagkanulo. Ipinagkanulo ang ating Panginoon. So, ganito rin ganito rin ang kategorya nito. Isa kang Pilipino na ipagkakanulo mo ang dating Pangulo ng iyong bansa dahil lamang sa personal mong galit na hindi ko maintindihan kung saan nang galing. Di ba? Nag-file na siya ng katakot-takot na. Hindi man lang niya mahintay yung korte na magpasya doon sa kanya mga ipinail na kaso. Parang ikaw dyan, halimbawa. Kunyari, humingi ka ng tulong sa akin. Hindi ka pa nagkasi. Pinuntahan mo na naman si Jen. Parang magagalit ako sa iyo, Jen. Ikaw naman ka, tinawagan mo na nga ako. Isang araw pa lang naman tapos pumunta ka na kagad kay Nelson. Nagsumbong na kagad. Wala ka bang tiwala sa akin? Wala ka bang tiwala doon sa mga korte na kung saan inihain mo yung mga katakot-takot na kaso na yan, hindi ka makapaghintay, pumunta ka na naman sa Quackcom para dito ka magsumbong uli. Walang kaugnayan na sinasabi mo Di ba? Wala ngang abogado na magtatanggol kay Pangulong Duterte. Kasi kung nandun yung abogado, merong abogado, ngunit hindi siya papayagan na magtanggol. Ang gagawin lang sa kanya, bulungan mo lang sa kanyang karapatan. Ang isa sa karapatan ng isang akusado, kung matataguri ang akusado si Pangulong Duterte, i-confront niya yung accuser. Bakit hindi nyo bigyan ng pagkakataon i-confront? Nasaan po sila sa kanyas? Hindi ko po sasagutin lahat ang tinatanong niyo, Congressman Luistro. Sapagkat bilang abogada, alam mo dapat ang tungkulin mo. Hindi mo dapat gamitin yan laban sa akin sapagkat
Yun yung panapatunayan na validate na ba yan, na authenticate na yan, tinanggap ba ito ng Quadcom na isang validated statement? Bakit mo ginagamit yan laban sa akin? Oho. Kung abogado ka, hindi mo dapat gawin yan. Nako. O baka mamaya madisbar ka pa dyan eh. Ganun ho ba yun? Bakit mo gagawin yun? Oo. Alam niya na sa liwanag ng due process, hindi ka pwedeng gumawa nun. Pagkatapos magmamanifest ka pa, sa opinion ko po, ay may liability ang dating Pangulo sa tsuri ng conspiracy. Oho. Hindi po ganun eh. Walang manifestation. Hindi po opinion ang nagbibigay po ng desisyon. Hindi po nakasalig sa opinion ng pagdesisyon. Oho. Nakasalig po sa mga matitibay na ebidensya na ipoprocess ng tunay na korte na dumaan sa isang legal na proseso. Hindi nga pala- Hindi sa ganitong klaseng pamamaraan. Naalala ko yan ko, yung opinion. Yung isa, yung representante ng Subic, ang kanya, chismis sa batayan ko. Meron kasi ako yung narinig mga chismis eh. Dapat niya, sinunod mo kasi may narinig akong chismis. So, saan ka nakakita ngayon? Kaya nga, Chismis ang batayan eh. ang alam ko, ang nangyari rito, ang Opo. napatunayan ni Pangulong Duterte, nalantad ang kahinaan ng proseso. Oho. Hindi talaga tunay na proseso. Hindi tunay na pagdinig ito in aid of legislation. Talagang ang target lang, 2 tao pala kung ano. Oo. Dating Pangulong Duterte at si BP Inday. Isip-isipin mo, meron na nga silang nagawang Oo. panukalang batas sa Meron na nga. extrajudicial killing. Opo. Bakit pinagpapatuloy pa nila ito? Oho. Anong klaseng katwiran ang sasabihin nila ngayon? Halimbawa, yung abogado ni Pangulong Duterte, Your Honor, I will object. Oho. What is your objection? Your Honor, this is in aid of legislation. And to my mind, the last time I checked, this Quadcom was already able to file Opo. a House Bill, number 10869 yata or whatever. Yes po, tama. Bakit pa po tayo nagpapatuloy? Meron na pala mga panukala. Bakit hindi na po natin itigil insofar as extrajudicial killing is concerned? Dahil nakapag-file na po tayo. Oho. Saka na natin pag-usapan kung yung pinal yung House Bill Oo. ay may kwenta. Hindi kasi kung yung marami nga abogado nagko-question ngayon, mayroon ako nakita mga abogado nagsasalita ngayon, ano anyang House Bill tungkol sa EJK? Matagal na namang bawal. Kailan ba mayroon bang batas sa sumasang-ayon sa EJK? Kapag tiningnan mo nga yung definition, matatawa ka eh. Oho. Kasi yung extrajudicial killing covered na ng murder. Opo, pagpatay bawal talaga 'yon. Sabi niya, yung daw pagpatay na walang judicial sanction. Meron bang judicial wala na nga death penalty ngayon eh. Kaya hindi papayagan yan eh. Lahat na extrajudicial killing eh. Matatawa ka doon eh. Pero sabi ko nga sa'yo, isang episode yun, ayoko na munang tingnan yan. Tama, Ang pinag-uusapan natin, yung proseso nila. Muna. Oho. Ang ginawa ni Pangulong Duterte na pagharap, sa aking palagay, ay paglalantad ng kakulangan ng proseso kung ang pag-uusapan ay due process. Oho. Nakakahiya ang Quadcom. Oho. Hindi, nagkamali ako. Quackcom pala. Pero yung last point ko, bago lang tayo mag-break, at ayaw kong mawala yung init ng ating mga viewers. Ano, Pinaiinit mo ako eh. Hindi, si Nelson pa. Hindi Nelson, ikaw na nga magpainit kasi, sa kanya. ito ka nga, imagine ninyo, first time na nangyari sa atin ngayon, pag samasamahan yung ating mga viewers sa online, Yung mga nanonood sa Quadcom, nanonood ngayon. nandito ngayon sa atin. Oo. Walang hearing ngayon eh. Kasi parang ina-assist nila, parang tinitignan nila, Anong pagkakaiba nito? Pagkakaiba, oo. Tatlo lang tayo. Para mabalanse. Napanood na nila yung hearing eh. Oo. O anong assessment. hindi ba? Sinusukat nila ngayon. Hindi, nagkamali ka. Dapat tinawag mo si Pangulong Duterte. Darating yun eh. Meron pa namang espasyo dito eh. oh. Pwede naman. Next week. Palagay ko. Next week. Nako, at least dito. Ako magtatanong sa kanya. Opo. Hindi na kami, tatahimik na kami. Hindi. Tatahimik na kami. Hindi kayong magkocross, ako magdidirect. Kami yung Quadcom. Hindi, kuwak. Dalawa lang. Yung punto na yun bang mga di umano, ko nga, na pag-amin daw ng dating Pangulong Duterte, ay magagamit ba ito para dalhin sa ICC at para siya po ay ilitisin? Yung sinabi niya na may sinakay siya sa helicopter. Ipagpalagay mo na ibibigay nila sa ICC.
Aba, kung i-assume natin ang ICC ay talagang inutil na, Jen, Huwag naman sana. Opo. sa nakita niya sa lantad na pagproseso ng mga bagay na ito, nakakaawa, wala palang due process. Tatanggapin mo? Kung talagang ikaw ay, kung yung mga hostisya, mga ilan ba yung justices ng ICC? Wala lang. Palagay ko mga 35 yan. Marami pala yan, Palagay ko yan, mga aral na aral yan. Palagay ko, nakita naman nila siguro. At ang aking palagay, may nagsabi sa akin, nabasa ko yung column ni Bobby Tiglao. Opo. Habang ginaganap pala yung Quackcom na yan, nandito yung mga Nandyan nga. operatives ng ICC. Nasa opisina daw po ni Majority. Hindi, sa opisina ni Speaker. Oo. At sila pa nga yung iba raw na nagbibigay ng mga kung paano itatanong. Ngayon, kung nandito sila, Opo. nakita nila, nalantad sa kanila ang kakulangan ng due process at kung tatanggapin nila yung transcript na ginawa, na ngayon pa lang sasabihin ko na mga inutil din sila. Nako. Paano mo tatanggapin ang isang proseso na walang depensa walang kadepensa, pinagtatanong mo, pero siya wala siyang karapatang magtanong doon sa mga taong nag-a-accuse sa kanya. Ito basic ito eh. Sa lahat ng panig ng daigdig, maliban lang siguro sa mga bansang komunista siguro. Pero habang ang isang bansa ay demokratiko, hindi niya papayagan yung ganong klaseng pagdinig. Kaya kung ibibigay nila, halimbawa, Opo. At tatanggapin. Ngayon pa, pinagtatawanan ko na yung ICC. O, pag-usapan natin ng ICC. Kasi nandun yung Nery Colmenares. Nandun na ba? Kasi Anong connection naman at pat nandun yun? Bakit naman, sa dami ng taong dapat sabi ko nga, dapat ang ipinatawag ang Solicitor General o kaya kahit na sinong Chief of Police nung panahon o Superintendent panahon ni Pangulong Duterte o tinawag ang DOJ Secretary, bakit naman nandun ang Nery Colmenares? Oo nga po, kasama sa mga inimbitahan. Aywan ko lang wala naman ata nag-motion kong na siya Hindi, inimbitahan. kaya nga, gusto ko nga tanong bakit po, alimbawa, kung nandun ako. Kaya nga sabi ko sa iyo, maghahalo ang tinalupang kung nandun ako eh. Ano pong dahilan bakit nandito si Dating Congressman Nery Colmenares. dating Congressman Nery Colmenares. Opo. Ano pong dahilan ba't nandito yung dating Senadora Laila de Lima? Opo. At una ko pong itanong, Mr. Chair, wag po kayo magagalit. Bakit po yung seating arrangement ay ganito po ang ginawa ninyo? Pinagtabi-tabi nila. Bakit tinabi po nyo si Pangulong Duterte kay De Lima. Opo. Kay hindi niya makilala kung sino eh. Bago hairdo. At pagkatapos tinabi mo si dito pa lang meron na pong dito pa lang may plano na Kasi po kayo panghiya dito Totoo yun. Di ba? May intimidation na kaagad dyan. Alam po ninyo yung gagawin nyo, pinlano po nyo ito eh. Pati sa seating arrangement. Baka akala ninyo hindi lantad sa lahat ng tao ito lahat. Kaya natin pinapaliwanag, doon pa lamang sa seating arrangement, meron na po kayong plano. Totoo. Halatang halata. Hindi mo na halata. Hindi. Ako mahina ako sa ganyan eh. Paliwanag nyo nga, paano nagkaroon ng Malaysia, yung pagtabihin mo ang dating Pangulo at si De Lima? Anong masama doon? Magkaaway yung dalawa eh. Oo nga. Mortal Sa enemy. totoo lang, sa korte, hindi Magkahiwalay talaga yan. talagang hiwalay yun eh. Kaya nga yung nasa left side yung isa, nasa right side yung isa. Dito pinagtabi mo eh. Totoo. Meron kang plano eh. Na para talagang pagalitin kung sino man. Well, ang dating Pangulo Duterte. Paano kung halimbawa, yung talagang paano kung hinablig? Iniiwasan nga ng korte yung ganun eh. Tama nga. Di ba nung isang araw, dinidiscuss natin yung kung gaanong klaseng neutrality ang dapat na i-demonstrate ng isang hukom. The cold neutrality of an impartial judge. Yeah. Kaya nga doon pa lang sa setup, doon ka. Ikaw doon ka. Hindi pwedeng maglapit yan. Bakit dito pinagtabi mo? Totoo. So, ang tanong ko, Mr. Chair, bakit niyo po pinagtanong? Tapos sa kabilang banda, si Trillanes, magkakatabi talaga sila. Mukhang... Bakit nga? Ano dahilan? Ako sa O tingin hindi ko... ba meron silang gustong palabasin? Opo, may mga intimidation tsaka talagang gusto nilang... At pagkatapos, Opo. ito, pati yung order ng kung paano ang tanong. Ito muna mga pagkatapos, huli na yung yung pambubuisit na lang nung senador. O siyempre, hapong-hapo na yung Pangulo eh. Opo. Ikaw ba naman na nakaupo ka ron ng mahigit na 10 oras?
Oho. Mag-aalas 12 Di ba? na yun eh. At saka ang inuna Si talaga. Chairman Barbers nga ako paano dahil nasa Subic nga ako. Oo. Kung minsan walang signal. pag naglalakbay kami, walang hindi ko pero siya patayo-tayo siguro sa dami na matagal eh. Totoo po. Totoo yan. Oho. Tapos nung bandang huli na siguro hapunan pa tsaka ngayon pinrubok nitong. Kaya kami plano eh. Oho. Ngayon, ito nalantad sa buong daigdig. Maraming nang nanonood eh. Totoo po. Nalantad ngayon. Oo nga, bakit ganun? O ngayon, tsaka mo ibibigay ngayon yung transcript. Tatanggapin ng ICC. O, bahala kayo sa buhay nyo. Ngayon, merong statement na pinalabas ang ang Palasyo. Opo. Sa pamamagitan ni Executive... Secretary Lucas Bersamin. alam mo ba yung statement? Basahin mo nga. Oo, teka, hanapin ko lang. Hanapin mo nga. Oo. Na Hindi, kasi punta muna natin si Nery Colmenares. Sige, Oh, yun, bakit nga po? naiwan natin yun. Opo. Kasi parang nagsalita parang nagmanifest, pinayagan nata si dating ES Medjaldea. Opo. Nang sinasabi niya, wala ng jurisdiction ng ICC. May nagtanong ngayon sa party ng mga congressmen, pinagsalita ngayon ang Nery Colmenares. Si ano ata si Manuel Kong Ha? ang nag-lead question kay ano. Hindi siya Manuel. Hindi ba? Hindi. Aha. Ano naman ang personality? Ito pa walang pagmamaliit sa aking mga dating kasama sa Congress. Aha. Bakit naman siya yung nagpaliwanag? Aha. Bakit hindi nagpaliwanag kung sino yung authority doon? Di ba? Na yun daw naman ay dissenting opinion lang. Yung rule daw ng majority, meron pa rin daw jurisdiction ng ICC. Ang tanong, anong authority nung Nery Colmenares? Oo nga, no, tag